Isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. So live na live po tayo dito sa chapel ng ABS-CBN. So today is the 32nd Sunday in Ordinary Time. We have just read the Gospel taken from Matthew 25 verses 1 to 13. It's about the 10 virgins. 5 wise plus 5 fool. Kaya tingnan po ang katabi. Wais ba yan? Hangal ba yan? Huwag nyo nang tanungin tungkol sa virginity, okay? Hanggang doon na lang. Tanong, ano ang gusto natin? Yung kulang o may sobra? Di ba? O tingnan mo nga yung katabi mo, kulang ba yan o kulang-kulang? Ay, sandali, no? Mahirap na yon, iba na yon. Pero siguro ito makaka-relate. Sino? Nung sila ay may ulirat na, mga 1970s, early 70s, napanood nyo ba yung movie? Tinimbang ka, ngunit kulang. Gab, napanood mo ba yun? Siguro hindi pa, no? Kaya hindi ni Gab yan. Wala sa kanyang radar, di ba? Di ba maganda yung tanong ng film na yun ng movie yun? No? Naalala nyo ba? Di ba? Si Christopher Dillon at ang director, Lino Broca, no? So, tinimbang ngunit kulang. Tingnan mo uli ang katabi mo. Pakisabi nga, ano nga timbang mo? Ayan, di ba? Kapag kulang ang timbang mo, sabihin mo, dagdagan ang timbang. Pero kapag medyo bulong na lang, bawasan mo. Ayan, So, sa film pa lang yun, Ngayon, tingnan naman natin. Kung tayo ay bibili, tanong uli, anong gusto natin? Di ba? Ang gusto natin lagi yung may sobra, yung may dagdag. Di ba? Kaya tumang-tuwa tayo Kaya pagka may dagdag, wow, grabe ang ngiti. Alam nyo ba, pati doon sa dragon fruit? Di ba yung masarap yung dragon fruit? Ngayon, hindi lang red. Yan tawag doon kasi Royal Red, Moroccan Red. May dagdag na ngayon. Ano na ang uso ngayon sa market? Hybrid. Anong hybrid? Palora, magano, no? Galing Ecuador, merong Australia Yellow. Pero alam nyo ba, may orange pa. Giant orange. Naku, grabe. At mayroon pang mga green, pero hinug na. Abangan, di ba? Dragon fruit pa lang yan. Ito yung kay Pope Francis. Di ba? 5 or 6 years ago, sumulat siya ng encyclical. How to take good care of his creation. Paano aalagaan ang kanyang nilikha. So, he first wrote about Laudato Si. So, yung feast ni St. Francis of Assisi, last October 4, may kadugtong na yun. Nadagdagan na. Ano na? Laudate Deum. Kinakailangan kasi grabe talaga ang climate change crisis. So, with that, kinakailangan ng dagdag. Dagdag paalaala. Amen? So, with this, ang ganda ng gospel. So, today's gospel is about the parable of the 10 virgins, 5 wise, 5 foolish. So, tingnan uli ang katabi. Nakangiti ba yan? Yan, yung mga nakangiti, yun yung mga 5 virgins. Di ba? Ang galing. Bakit? Yun, may dalang extra oil. Ang galing, no? Yun ang 5 nakangiti. Pero mayroong 5 luhaan. May luhaan? Meron. Di ba pag sinabi nating luhaan, talunan. Bakit? Walang extra oil. So, simple lang ang pagkakaiba. Pag may dalang extra oil, nakangiti. Pag wala, luhaan. Di ba? Again, obvious ba? Anong gusto natin? Di nakangiti, kaya bigyan mo yung katabi mo ng nakangiti. Yung nagbigay sa iyo ng ngiti na yan, parang virgin yan. Di ba? 5 virgins na naman yan. Ang galing, Yan talaga ang gusto natin. Yung nakangiti. Amen. So, pakisabi nga sa katabi,
bring an extra oil. Yan, magdala ka naman ng extra oil. Amen? So, anong ibig sabihin ngayon yan? Yung mayroong extra oil, yun ang wais. Ang galing eh. Kaya magkaugnay ang may dala na extra sa kanyang intelligence. O, tinan mo yung uli ang katabi, matalino ba yan? Wais ba yan? So yun ang kinakailangan. And relate it, connect it to the gospel. Sino ang wais? Yung wais, hindi nawawala ng liwanag. Amen? Yun ang kagandahan. Dapat lagi tayong may ilaw at yun ay isang patutuo na tayo nga ay wais. And what is the message of the gospel? Ito na yung pinaka-message ng gospel. Prepare for the coming of the groom, our Lord Jesus Christ. And how to prepare? Dapat laging awake, laging gising, laging nagmamasid sapagkat parating na ang ating mananakop. Of course, for us Christians, for us Catholics, the Savior already arrived, amen? 2,000 plus years ago. So ito yung sa atin, yung hinihintay natin, yung kanyang second coming na. Pero, again, sa connection, sa kapanahunan natin ngayon, ano daw yung paghahanda? Number 1, prepare for ito, solemnity of Christ the King. So kung ngayon ay 32nd Sunday in Ordinary Time, isa na lang, 33rd. After ng 33rd, dapat 34. Pero ayun, ang end ng cycle. Tapos ng ordinary time, pag mayroon ng Christ the King feast or solemnity. 2 linggo na lang. Amen? So with that, nais ko ngayong ipabahagi sa inyo, literal, dyan sa Christ the King. Ano na tayo sa Christ the King Mission Seminary? We are celebrating our 90th anniversary. 70 taon na ang Christ the King Mission Seminary. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kung makikita natin yung irod noon, ang isa sa mga istrukturang na itayo ay ang Christ the King Seminary at nandoon yung Christ the King Church na ngayon ay isa ng shrine. Shrine of Jesus, the Divine Word. So para sa aming mga SBDs, lalong-lalo na sa Christ the King, kami ay mayroong celebration, no? Kaya inimbitahan po namin kayo, come and join us. So 2 weeks from now, Solemnity of Christ the King. And visit Christ the King Mission Seminary. Nandyan po ang ating Shrine of Jesus, the Divine Word. Pag Sunday, marami rin po tayong misa. May sanctuary pa tayo dyan, ano? And of course, the Mass of Father Jerry Orbus at yung patron ng mga mayroong tinatawag na cancer. At sino ang cancer? Ang patron? Si Saint Ezekiel Moreno na nagsilbi dito sa Pilipinas. No, na ngayon ay isa ng santo. So with that, we are also inviting, kasi kung kami SBD, yung mga lumabas ang tawag XBD. Kaya nung sila'y may asawa na, ano tawag sa asawa nila? Ex-vida. O, diba? Ayun, meron po silang grand homecoming. Oo, yung mga lumabas ng seminarista ng Christ the King, pati mga lumabas na pari. Aba, may grupo sila, XBD. Kaya yung mga asawa na nga nila talaga, walang halong biro to, ang tawag ex-bida. Ayan, okay. Sa next coming Saturday po, no? November 18. Kaya naandyan sa inyong makikita nyo sa screen. Kontakin po ninyo yung mga lahat na nag-aral dyan sa Christ the King. So mayroong reunion, grand homecoming. So, una, anong sinabi natin? Prepare for Christ the King celebration. Ngayon, mayroon pong pangalawa. Prepare for what? Birthday of Jesus. Eh, syempre nga, pagkatapos ng Christ the King, ano na? New season, Advent, new liturgical calendar ang tinatawag natin dito. Birthday na ni Jesus, Advent na. So, pag tayo nagdiriwang, ilang buwan ba tayo naghahanda kay Jesus? 4 Sundays. Amen? Kaya 4 Sundays of Advent. Ganun ang paghahanda. At ano pa ang paalaala sa atin? Keep our light burning. Keep our fire burning. Dapat sa paghahanda natin, tayo ay nag-aalab. Tayo ay naglumiliwanag.
And that is the coming of Jesus in our own heart, in our life. Kaya ito ang hamon sa ating lahat. At napakaganda ng 32nd Sunday in Ordinary Time. We are challenged how to prepare for the coming of Jesus in our heart, in our mind, in our whole being, in our actions. Yun ang pinakamahalaga sa ating gawain. Now let's look what's happening in the world. Hindi pa tapos ang giyera na ginawa ni Putin sa Ukraine. Almost 2 months. October 7, November, ayan. Almost 1 month na pala, no? More than 1 month. More than 1 month. Anong nangyayari doon sa Gaza, sa Israel? Napakasakit. May pinatay na Israelita, 1,004. Gumante, 10,000 na ang namamatay na ano. Ano ang biktima? Children. Innocent children, innocent women, civilians. At ito, ang tawag nga natin dito ay ubusan ng lahi. So we pause for a moment and we pray for peace in Gaza, in Israel, ganun din sa Ukraine, and to the other parts in our world na mayroong dahas. And we pray for peace. Amen. At nabanggitan natin, sa United States of America, the U.S. Surgeon General, he declared there is another epidemic in America, and that is the epidemic of loneliness. Hindi lang sa Amerika, wag na tayong pumunta. Kaya nga, before we started our Mass, I met Dr. Luz, the PAC Board Chair of Guidance and Counseling. Alam niyo po ba, ito 2021 statistics. And what is that? Close to 1 in 5 Filipino youth, ang taon from 15 to 24, o ano nangyari? They considered ending their lives. Grabe. Ganun karami ang gustong magtangkang patayin ang sarili. And this is among the key findings of the 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study. So, ano ang ating gagawin ngayon? Sa paghahanda sa pagdating ni Jesus, we need the extra oil to help and guide our youth. Kaya lalo na ngayon nga sa guidance and the counseling, no? At sa mga psychologists, may lumapit sa akin yung anak niya, pinapaprocess niya. Naku, high school? Bakit? Because of loneliness. At yung mga mental health, emotional health ng mga kabataan. So with that, we are reminded, ano ang ating bukasyon ngayon? Pakisabi nga sa katabi, magdala ka ng extra oil. Ano yon? Extra oil of love, extra oil of faith, extra oil of forgiveness, extra oil of hope. Ang nagdadala ng langis ay wais. Kaya huling sabi, pakirimay ng katabi, may kasama pang tapik, wais ka! Wais ako. Wais tayo. Feel mo. Gets mo. Gawin mo. Purihin natin ang Panginoon.